Naputol ang pagbabalik tanaw ni Althea nang tumunog ang cellphone niya. Pinahid niya ang kanyang mga luha bago sinagot ang tawag. Althea, nakarating na ba sa iyong balita? Tinig ni Clarice ang nasa kabilang linya. Isa ito sa mga matalik na kaibigan niya. Taga Bulacan din ito, pero sa Manila nagtatrabaho at nakatira. Kumunot ang kanyang noo. Tungkol saan? Tumawag si Noemi sa akin kanina. Dumating na raw si Hubert, sabi sa kanya ng pinsan niya. Napahinga siya ng malalim. Alam kong nakabalik na si Hubert, kahapon pa. Matamlay na sabi niya. Thea, are you okay? Hindi siya sumagot. Kagat niya ang labi upang mapigil ang sariling muling mapaiyak. Thea? Baka sa tinig nito ang pag-aalala. Clarice, may gagawin ka ba mamayang gabi? Wala naman. Pwede ka bang pumunta sa bahay mamaya? Kailangan ko lang ng kausap. Magdala ka ng damit, doon ka nalang matulog. Pakiusap niya. Mukhang mahabang usapan yan ah. Sige, pupunta ako sa inyo ng before 8. Ilang ulit siyang huminga ng malalim nang matapos ang pag-uusap nila. Hindi na siya makapaghinday na makausap ang kaibigan. Gusto na niyang ilabas ang sama ng loob na nararamdaman niya dahil pakiramdam niya ay malapit na siyang sumabog. Ano bang nangyari sa'yo? Agad na tanong ni Clarice pagpasok pa lang nito sa bahay ni na Althea. Mamaya na natin pag-usapan yon. Kumain muna tayo. Nagpahanda na ako ng hapunan. Nagpatiuna na siya sa pagpunta sa dining room. Pagkatapos nilang kumain, ay umakyat na sila sa silid niya. Paano mo nga pala nalaman na nandito na si Hubert? Tinawagan ka ba niya bago siya umuwi rito? Tanong nito habang nagbibihis ito sa loob ng banyo. Hindi siya sumagot. Ang taong yun, 8 taon na ngang nawala at hindi nagpaparamdam. Tapos ngayong bumalik na nga, pero wala man lang kapasa-pasabi. Tapos isa ka pa. Hindi mo malang ikinuwento agad sa amin. Hindi ko rin alam na darating siya. Kahapon ko rin lang nalaman na narito na siya. Matagal na siyang hindi tumatawag sa akin, remember? Lumabas na ito ng banyo. Paano mo nalaman na nandito na siya? Nagkita kami kahapon sa shop. Ngumiti ito. Bongga ang lolo. Gusto niya grand effect? Gusto pang manorpresa? Actually, pareho kami na sorpresa sa pagkikita namin. Pareho naming hindi inaasahan yon. Mapait na sabi niya. Kumunot ang noo nito. Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sa... Siyang mapapangasawa na bago kong kliyente, Clarice. Nanlaki ang mga mata nito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi magandang biro yan, Althea. Marahan siyang tumango bilang tugon. Oh my God! Nagbaba siya ng tingin. Ayaw niyang makita nito ang paghihirap ng kalooban niya. Pero wala ring nangyari. Hindi pa rin niya napigil ang kanyang emosyon. Napaiyak siya. Agad na nilapitan siya nito at niyakap. Nang makita ko siya kahapon, ako na yata ang pinakamasayang babae. Akala ko, binalikan na niya ako. Pero nang malaman ko na siya ang pakakasalan ni Daniel, parang gumuha ang mundo ko. Umiiyak na pagkukwento niya. Anong sinabi niya sa'yo? Nang ipakilala kami ng fiancé niya sa isa't isa, sinabi niya na matagal na nga kaming magkakilala. Yun lang ang sinabi niya? Parang sinabi lang niya na kakilala ka lang niya. Period. Ang kapal niya ha? Naku, kung naroon lang ako, talagang matatadyakan kong hayop na yun. Inis na sabi nito. Anong sabi niya sa'yo? Wala, hindi naman kami nakapag-usap eh. Umalis din kasi agad sila na mapapangasawa niya. Umiling-iling ito. Hindi man lang siya nag-explain kung bakit niya nagawa yun sa'yo? Kung bakit ang tagal-tagal niyang hindi nagparamdam? Hindi ka man lang niya kinumusta? Kanina, nagpunta uli siya sa shop. Kagagaling lang niya roon nung tumawag ka. Ano nangyari? Nagpaliwanag ba siya sa'yo? Kinamusta niya ako. Tapos, bigla na lang siya nagsalita ng mga bagay na hindi ko talaga maintindihan. Kaya siya matagal na raw akong nawala ng pakialam sa kanya. Na ayaw na raw sana niya ako makita o umuwi rito. Pagkukwento niya. Baliw palang lalaking yun eh. Siya pa ngayon ang may ganang magalit sa'yo. Siya nga tong malaki ang kasalanan. Ang kapal naman ng mukha niya. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ganon. Wala naman ako matanda ang ginawa ko na dapat niyang ikagalit. Talaga? Sang-ayon ito. Mukha ka nang tanga sa kakahintay sa kanya, tapos babalik siya rito na may kasamang ibang babaeng pakakasalan. Tahimik lang siya habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ano nang plano mo ngayon? Alam ba na mapapangasawa niya ang tungkol sa'yo? Na ikaw ang dating girlfriend ng lalaking yun? Tanong nito kapag kuwan. Umiling siya. Sa palagay ko, walang alam si Daniel sa nakaraan namin ni Hubert. Hindi nga niya napansin ang kakaibang kilos namin ni Hubert nung unang magkaharap-harap kami.
Good. Si Daniel ang gamitin mo para makaganti ka kay Hubert. Tell her kung gaano kasama ang ugali na mapapangasawa niya. Clarice, wala akong planong gantihan siya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Anong gagawin mo? Huminga siya ng malalim. Ano pa ba namang magagawa ko kundi tanggapin ang lahat? Bahala na. Hindi mo malang ba aalamin kung bakit galit siya sa'yo? Umiling siya. Basta alam kong wala akong ginawang mali. Tama na yon. Ayoko na rin magsumbatan pa kami. Baka kapag nangyari yon, hindi ko na kayanin. Unfair para sa'yo ang ganon. Ikaw na nga itong naghintay ng matagal. Siya pang galit? Kasalanan ko rin naman. Hinayaan ko ang sarili kong maghintay at umasa sa kanya. Kung noon pa sana ako sumuko, hindi na ako nasaktan ng ganito. Umiling ito. Hahayaan mo na lang na masayang ang 8 taong ipinaghintay mo? Why don't you fight for him? Tiningnan niya ito. Sabihin mo nga sa akin, may karapatan pa ba akong gawin yun? May karapatan pa ba akong maghabol? Yan kasi ang problema sa'yo. Hindi ka marunong lumaban. Hindi siya kumibo. Gusto man niyang ipaglaban ng pagmamahal niya kay Hubert. Natatakot siyang masaktan. Wala na siyang maisip na ibang magagawa, kundi ang hayaan na lamang ang lahat. Muli siyang napaiyak. Niyakap naman siya ng kaibigan at pilit na pinagaan ang kanyang kalooban. Mula na bumalik ka rito, napansin kong lagi na lang malalim ang iniisip mo. Anang tinig ng isang babae mula sa likuran ni Hubert. Nalingunan niyang palapit ang kapatid na si Geraldine. Matanda ito sa kanya ng 2 taon at ito ang pinakamalapit sa kanya sa 3 kapatid niya. Ano ba talagang gumugulo sa isip mo? Usisa nito. Wala naman. Iniisip mo ang kasal ninyo ni Daniel? Hindi siya tumugon. Ngumiti ito at marahang tinapik ang kanyang balikat. Ganyan talagang malapit ng ikasal, hindi mapalagay. But don't worry. Everything will turn out fine. Sabi ni Daniel, magaling ang wedding organizer na inirekomenda ng pinsan niya. Napabuntong hininga siya. Umayos siya ng tayo at itinuon sa kalawakan ang mga mata. Nabanggit ba ni Daniel sa iyo ang pangalan ng wedding organizer na kinuha niya? Hindi, bakit? Hindi ka maniniwala ate. Parang pinaglalaroan ako ng pagkakataon. Tumingin siya rito. Si Althea ang wedding organizer na kinuha ni Daniel. Si Althea Del Mundo. Halatang nagulat ito. Nandito si Althea? Tumango siya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ate. Akala ko nakalimutan ko na siya at ang mga nangyari sa amin. Pero nang makita ko siya kahapon, bumalik ang nararamdaman ko para sa kanya. Matagal na tinitigan siya nito. Tila iniisip ng mabuti ang sasabihin sa kanya. Pati ba ang pagmamahal mo sa kanya bumalik? Matagal na natigilan siya sa tanong na iyon. Kinapa niya sa puso niya kung pagmamahal nga ba ang naramdaman niya para kay Althea nang makita niya ito. Hubert. Pukaw ng tinig ng kapatid niya. Tumingin siya rito. Natutok nito ang mga labi na mapagmasdan ng anyo niya. Napayuko siya. Hindi ko rin alam ate. Hindi ko maintindihan kung ano nararamdaman ko. Hindi ko alam kung galit o pagmamahal ang damdamig ginising niya sa puso ko. 8 taon na ang nakalipas, Hubert. Hindi mo na dapat maramdaman pa yon. At lalong hindi na pwede ngayon. Alam mo yon. Isipin mo si Daniel. Naguguluhan na rin siya. Galit siya kay Althea. Pero inaamin niya nang makaharap niya ito ay gusto niyang sugurin ito ng yakap. He missed her so much. Naiinis siya sa sarili kung bakit ganoon ang nadarama niya. Dapat ay kasuklaman niya ito. Saan ang shop niya? Gusto ko siyang makita. Kapag kuwan ay sabi ng kanyang kapatid. Ibinigay niya rito ang address ng shop ni Althea. Pagkatapos ay ilang sandali pa silang nag-usap. Ipinaalala nito na hindi na niya maaaring mahalin si Althea dahil marami ang masasaktan kapag hinayaan niyang mangyari iyon. Ngunit hindi pa rin nakatulong iyon. Hindi na yun nabawasan ang pagkalito niya. Muntik nang mabitiwan ni Althea ang hawak na baso nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. At bumungad ang isa na namang panauhing hindi niya inaasahan. Seryoso ang anyo. Nakasunod dito si Jasmine. Ma'am, sinabi ko sa kanya na hindi kayo pwedeng istorbohin pero nagpumilit po siyang pumasok. Ani Jasmine. It's alright Jasmine, iwan mo na lang kami. Ako na bahala sa kanya. Hinintay muna niyang maisara nito ang pinto bago niya binalingan ng bisita. Anong kailangan mo Geraldine? Maaari ba kitang makausap? Tanong nito habang titig na titig sa kanya. Tumango siya. Maupo ka. Hindi ito tuminag sa kinatatayuan. Hindi na niya pinilit na maupo ito. Ano ba talagang ipinunta mo rito? Huminga ito ng malalim saka naupo. Nagpunta ako rito para alamin kung totoo ang sinasabi ng kapatid ko na nagkita na kayo.
Hindi siya sumagot. Naupo rin siya. Akala ko sa Bacolod ka na nakatira. Sabi nito habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng opisina niya. Hindi ko alam na narito ka pala sa Manila. Kumunot ang kanyang noo. Naguguluhan siya rito. Bacolod? Ano naman ang 5 years ago nang makarating sa amin ang balita tungkol sa'yo? Alam mo na siguro kung ano ang tinutukoy ko. Seryosong pahayag nito. Muli ay hindi siya nakasagot dahil iniisip niya kung anong balita ang tinutukoy nito. Nasaktan ng husto si Hubert. Pabalik na sana siya nandito. Pero nang malaman niya yon, pinili na lang niyang manatili sa California. Pagpapatuloy nito. Paano mo nagawang saktan ng ganun ng kapatid ko, Althea? Anong ginawa niya para lokohin mo siya? Paano mo nagawang magpakasal sa iba? Daig pa niya ang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Magsasalita na sana siya para ipagtanggol ang sarili, pero naisip niyang para ano pa. Sabihin man niya na hindi yun totoo, wala na ring mangyayari. Ikakasal na si Hubert sa iba. Sabi mo nga, 8 taon na ang nakalipas. So, bakit kailangan pang ungkatin natin ang nakaraan? May kanya-kanya na kaming buhay ng kapatid mo. Natigilan ito. Alam niya nagulat ito sa paraan ng pananalita niya. Matagal ko na siyang nakalimutan. I think nakalimutan na rin niya ako. Bakit hindi na lang natin kalimutan ang lahat ng nangyari? Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas para sabihin ang mga bagay na yon. Siguro nga tama ka. Hindi na nga dapat pag-usapan pa yon. Anito na titig sa kanya. Ngumiti siya. May sasabihin ka pa ba? Kung wala na, pwede bang iwan mo na ako? Marami pa kasi ako importanteng bagay na dapat asikasuhin. Matagal na tinitigan siya nito. Kapag kuwan ay umiling. Tumayo siya at binuksan ang pinto para dito. Tumayo naman ito at lumabas na. Agad na isinara niya ang pinto. Nasapo niya ang kanyang noo. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit galit na galit sa kanya si Hubert. Pero kanino nang galing ang maling balitang iyon? Sino ang may pakana niyon? At ano ang dahilan para sirain ito ang relasyon nila ni Hubert? Pag uwi ni Althea sa bahay ay nadatnan niya ang ina na nanonood ng TV sa sala. Nilapitan niya ito at hinagkan sa noo. Naupo siya sa tabi nito. Akala ko next week pa kayo pupunta rito, ma. Hindi ako mapalagay eh. Alam kong kailangan mo ng karamay ngayon. Anito. Ma, matanda na ho ako. Protesta niya. Alam ko yon, pero tungkulin ko pa rin alagaan ka at damayan. Now tell me, ano nangyari sa pagkikita ninyo? Bumuntong hininga siya bago nagsimulang magkwento rito. Ano naman ang ikagagalit niya sa'yo? Tinupad mo ang pangako mo sa kanya. Naghintay ka. Siyang nakalimot at... Akala niya nagpakasal ako sa iba. Putol niya sa sinasabi nito. Napatitig ito sa kanya. Ano? Hindi ko rin ho alam kung sino nagsabi ng kasinungalingang iyon sa kanya. Nagpunta si Geraldine sa shop kanina. Sa kanya ko nalaman kung bakit galit sa akin si Hubert. Anong sabi mo sa kanya? Hindi mo ba sinabing hindi totoo yun? Umiling siya. Hayaan na lang ho natin ganun. Total, ikakasal na siya. Wala nang halaga kung malaman man niya ang totoo. Hindi ito nagkomento. Iniba na lang niya ang usapan. Ibinaling niya sa nalalapit na kasal ni Jane. Sa loob ng 2 araw ay walang narinig na anuman si Althea mula kay Hubert. Hindi ito sumama kay Daniel na magpunta ang babae sa shop niya nang nagdaang araw. Pauwi na sana siya nang biglang dumating sina Karen at Daniel. Nakangiting sinalubong niya ang mga ito. Bakit bigla kayo na parito? May hindi ka pa ba nasabi sa akin kahapon? Tanong niya kay Daniel. Umiling ito. Wala. I-invite ka sana namin ni Karen na sumama sa amin mamaya. Saan? Nakakunot ang noong tanong niya. Wala. Gigimik lang. Punta tayo sa kahit saang bar sa Libis o sa Makati. Ani Karen. Napakagatlabi siya. I'm sorry pero hindi ako pwede ngayon. Marami akong... For Christ's sake, Althea. Putol ni Karen sa pagtanggi niya. Kalimutan mo naman trabaho paminsan-minsan. You deserve a break. Napakamot siya sa kilay. Basta sa ayaw o sa gusto mo, susunduin ka namin mamaya sa inyo. Let's go, Daniel. May bibilhin pa tayo. Ani Karen. Naiiling na sinundan na lang niya ng tingin ng mga ito. Umuwi na rin siya kapag uwan para makapaghanda sa lakad nila ni na Karen. Napakislot siya nang marinig ang pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Katatapos lang niya mag-ayos at magbihis. Nasa ibaba na ang sundo mo, ate. Ani Lawrence nang pagbuksan niya. Sige, bababa na ako. Sabihin mo, sandali na lang. Dinampot niya ang kanyang handbag bago muling tiningnan ang refleksyon sa salamin.
Nasiyahan naman siya sa nakita. Naghihintay na si Karen sa sala pagbaba niya. Nasaan si Daniel? Tanong niya rito. Naghihintay sa kotse kasama sina Hubert. Natigilan siya. Akala ko tayong 3 lang ang lalabas. Sa tingin mo ba papayagan ako ng asawa kong gumimik nang hindi siya kasama? Isinama na rin ni Daniel si Hubert. Don't worry, hindi ka ma-out of place. Nakangiting sabi nito. Hindi ma-out of place? Kayo may partner? Ako wala? Parang gusto niyang umatras. Hindi na lang kaya ako sasama. Tumaas ang isang kilay nito. Batukan kaya kita, kaya ka hindi magkakaasawa eh. Lagi kang nakakulong sa shop at dito sa bahay mo. Mali, ang taong pakakasalan ng pinsan mo, ang dapat sanang napangasawa ko. Nais sa loob niya. Ikinawit nito ang kamay sa braso niya at hinila na siya palabas. May nahanap kaming partner mo. Susunod na lang daw siya sa atin. Walang dahilan para hindi ka sumama. Walang kibong sumakay siya sa kotse. Habang nasa daan ay ilang ulit niyang nahuli ang mga pasimpleng sulyap ni Hubert sa kanya. Ito nagmamaneho. Katabi nito sa unahan ang asawa ni Karen na si Frances. Magkakatabi naman sila Daniel at Karen sa backseat. Nang makarating sila sa bar, ay parang sinaksak ang puso niya na makitang inalalaya ni Hubert si Daniel sa paglalakad. Kina Karen na lang siya sumabay. Shit! Sabi ni Karen. Hawak nito ang cellphone at may binabasang text message. Bakit? Tanong ni Frances. Hindi makakarating si Andrew. Ani Karen bago bumaling sa kanya. Teya, pasensya ka na. May biglaang lakad daw yung partner mo dapat. Pero okay lang, tatawagan ko si Vincent para… Wag na! Maagap na pigil niya rito. Okay lang naman ako kahit walang partner. Are you sure? Tumango siya at pilit nang umiti. Okay, kung sa bagay, marami namang guys dito. Ihahanap na lang kita. Biro pa nito. Sira ka talaga. Natatawang sabi niya. Pumasok na sila sa bar at naupo sa isang mesa sa bandang dulo. Hinayaan na niyang ang mga ito ang umorder. Habang umiinom siya ng beer, ay napansin uli niyang nakatingin sa kanya si Hubert. Naisip niyang marahil ay nagulat ito sa kanya. Dati kasi ay hindi siya umiinom. Noong gabing bago ito umalis ang unang beses na pagtikim niya ng alak. Agad niyang sinaway ang sarili sa pagbabalik alaala. Sunod-sunod lang ang pag-order nila ng inumin at pulutan, kaya hindi niya napansin kung nakailang bote na siya ng beer. Hindi pa naman siya nahihilo. Teya, sayaw tayo! Yaya sa kanya ni Karen nang marami na ang sumasayaw sa dance floor. Tumango siya at agad na tumayo. Hinila rin ni Karen si Daniel. Magkakasama silang nagtungo sa dance floor at sinabayan ang maharot na tugtog. Nang makaramdam siya ng pagod ay nagpaalam siya sa mga ito na uupo muna. Nagkukwentuhan sina Hubert at Frances nang maabutan niya. Bakit bumalik ka agad? Ayaw mo na bang sumayaw? Tanong ni Frances sa kanya. Pagod na ako, saka wala naman talaga akong hilig sa pagsasayaw. Dinampot niya ang baso niya at ininom ang laman yung beer. Maiwan ko muna kayo pare, pupunta lang ako ng restroom. Sabi ni Frances bago ito tumayo. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila ni Hubert. Nakatingin siya sa mga sumasayaw, pero pasimple rin siyang sumulyap dito. Nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Ang lakas mo na palang uminom ngayon. Puna nito. Hindi niya inintindi ito. Natatandaan ko nung una kang uminom ng beer. Sumuka ka agad. Sabi uli nito. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng ilang taon. Maraming nagbabago. Matagal na ako natutong uminom. Aniya pero hindi pa rin ito tinitingnan. May sinasabi ito pero hindi niya masyadong naintindihan. Maya-maya ay bumalik na rin sina Karen. Hindi na uli siya kinausap ni Hubert. Bigla ay para na naman silang estranghero sa isa't isa. Teya, ayaw mo na bang sumayaw? Tanong ni Daniel sa kanya. Umiling siya. Kayo na lang, pagod na ako eh. Naiwan siyang mag-isa sa mesa dahil sumama rin sina Hubert at Frances. Naninikip ang dibdib niya sa sama ng loob. Parang sinasaksak ang puso niya habang pinapanood niya sina Hubert at Daniel na nagsasayaw. Pinilit niyang alisin ang mga tingin sa mga ito at ipinako ang pansin sa alak na nasa harap niya. Doon niya ibinunto ng pagngingit-ngit na nadarama. Gusto na niyang umuwi. Pakiramdam niya ay hindi na niya matatagalan pa ang nakikita. Isang bote pa ang naubos niya bago siya nakaramdam ng pagkahilo. Agad niyang niyaya si Karen na magpunta sa powder room. Naghilamos siya upang mabawasan ang hilo niya. Okay ka pa ba, Teya? Tanong nito. Nakasandal ito sa haligi ng banyo. Tumango siya. Buti ka pa. Ako hindi na. Hilong-hilo na rin talaga ako. Naghilamos na rin ito. Close ba kayo ng mapapangasawa ni Daniel?
Tanong niya habang nagpupunas ng mukha. Si Hubert? Hay nako, hindi ko maintindihan ng isang yon. Napakatahimik. Kung hindi mo kakausapin, hindi magsasalita. Napansin mo naman siguro, di ba? Tumango siya. Napansin ko nga na hindi kayo masyado nag-uusap. Nakahinga siya ng maluwag. Kung hindi malapit si Karen kay Hubert, hindi malalaman ni Hubert ang totoo. Hindi ko nga alam kung ano ang nagustuhan ni Daniel doon. Sabi pa ni Karen. Pero ang sabi ni Daniel, magkakilala raw kayo ni Hubert. Pareho raw kayong taga-Bulacan at schoolmates kayo dati. Hindi naman kami close noon, kaya hindi ko rin masyadong kabisado ang ugali niya. Mabilis na pagsisinungaling niya. Muntik nang matumba ito dahil sa kalasingan, pagkatapos nitong maghilamos. Mabuti na lang at naalalayan niya agad ito. Hindi ko na talaga kaya, yayain na natin silang umuwi. Gusto ko nang humiga, ang bigat-bigat na ng ulo ko. Reklamo nito nang palabas na sila ng restroom. Umuwi na nga sila nang magaya si Karen. Unang inihatid ni Hubert ang mag-asawa sa bahay ng mga ito. Pagkababa ng mag-asawa ng kotse, ay lumipat na si Daniel sa tabi ni Hubert, kaya naiwan siya sa likod. Han, ako na muna ang ihatid mo sa bahay. Inaantok na talaga ako eh. Huli mo na lang ihatid si Althea. Paglalambing ni Daniel kay Hubert. Okay ka lang ba, Althea? Tutol man siya ay napilitan na lang siyang tumango. Oo naman, okay lang yon. Inihatid na nga muna ni Hubert si Daniel sa bahay nito. Pinalipat siya ni Daniel sa unahan ng kotse. Napilitan siyang pabigyan ito upang walang kakaibang mahalata ito. Nang makalayo na sila sa bahay ni Daniel, ay saka nagsalita si Hubert. Sa Las Piñas pala kayo nakatira ng pamilya mo? Bakit hindi mo siya isinama? Para naman nagkakilala kaming dalawa. Tanong nito. Walang dahilan para magkakilala kayo. Aniya na agad na nakuha kung sino ang tinutukoy nito. Bakit? Natatakot ka bang malaman niyang tungkol sa atin? Wala akong dapat ikatakot o itago sa asawa ko. Matagal na tayong tapos at hindi big deal sa kanya naging relasyon natin noon. Then, bakit hindi mo siya isinama? Wala ang asawa ko ngayon. Nasa business trip. Pagsisinungaling niya. Tumangu-tangu naman si Hubert. Akala ko sa Bacolod kayo nakatira. Yun kasi ang sinabi na nagbalita sa amin tungkol sa pagpapakasal mo. Taga Bacolod daw na pangasawa mo. Lihim na nagitgit ang kalooban niya. Iyan ang mahirap sa'yo. Lahat na lang ng marinig mo pinaniniwalaan mo. Gusto niyang isagaw rito. Tumira kami doon ng 1 taon, tapos lumipat kami rito dahil narito ang negosyo ng pamilya ng asawa ko. Pagsisinungaling pa rin niya. Nabigla siya nang ihinto nito sa hindi mataong lugar ang kotse. Dinig niya pa ang paulit-ulit na pagbuntong hininga nito. Kinabahan siya sa iginagawin nito. Hindi niya napaghandaan ang sunod na ginawa nito. Nagulat na lang siya nang bigla siyang kabigin nito at hagkan sa mga labi. Marahas ang paraan ng paghalik nito, mapagparusa. Kahit anong pilit niyang makawala rito, ay kulang ang lakas niya. Ngunit maya-maya ay naging magaan na ang paraan ng paghalik nito. Napapikit siya. God, I miss him so much. Ang tagal-tagal kong pinanabigan ng mga halik mo noon, Hubert. 8 taon akong nabuhay sa anino na nakaraan natin. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing tugunin niya ang halik na yon. Ikakawit na sana niya ang kamay sa batok nito nang bitiwan siya nito. Napatitig siya rito. Ilang minuto ring naghinang ang kanilang mga mata. Naguguluhan siya sa damdaming nakikita niya sa mga mata nito. Paano mo ko nagawang talikuran, Althea? Sa loob ng maraming taon, paano mo nakalimutan ang lahat ng nangyari sa atin? Ang gabing pinagsaluhan natin. Mapait na tanong nito kapag kuwan. Nangilid ang mga luha niya. Gustong-gusto na niyang yakapin ito at sabihing hindi totoo ang lahat ng yon, na hanggang ngayon ay pag-aari pa rin ito ang puso niya. Pero naaalala niya si Daniel. Napakabait ng babae at wala itong ipinakitang masama sa kanya para saktan niya ito. Ganun ba kadaling kalimutan ng lahat? Tanong uli ni Hubert nang hindi siya tumugon. Hindi ko na... O baka naman pinanabikan mong maranasan uli yun, kaya hindi ka na nakapaghintay sa akin at naghanap ka ng ibang lalaki. Napatanga siya sa sinabi nito. Hindi niya inakalang ganoon kalaki ang pagkamuhi nito sa kanya para paratangan siya ng ganoon. Mas naging masaya ka ba sa piling ng lalaking yun? Kaya siyang pinili mo? Mas masarap ba siyang kasama sa kama? Patuloy na panunuyan nito. Tuluyan na nagdilim ang kanyang paningin sa sinabi nito. Sinampal niya ito. Nanginginig ang katawan niya sa sobrang galit. Hindi niya matatanggap ang mga paratang at pangiinsultong sinabi nito sa kanya. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Bakit? Tama ba ako? Nasasaktan ka ba sa mga sinabi ko? Painsulto pa ring sabi nito.
Nakatitig ito sa kanya na tila ba hinahamon siyang magsalita. Isa pang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Nakita niya ang pamumula na magkabila ang pisngi nito pero hindi ito kumibo. Nakatingin lang ito sa kanya. Nasa mga mata pa rin ang galit. Tama lang ang naging desisyon ko. Tama lang na siyang pinili ko kaysa sayo. Dahil mas masaya ako sa kanya. At malayong malayo siya sayo. Marunong siyang rumispeto. Halos pasigaw na sabi niya. Ano bang naging pagkukulang ko sayo? Ginawa kong lahat para sayo. Pero anong ginawa mo? Hindi siya sumagot. Ilang taon lang kitang iniwan. Nagawa mo na akong ipagpalit. Ngayon, sabihin mo, paano kita irerespeto? Dapat pa ba kitang irespeto pagkatapos na ginawa mo? Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Gusto na sana niyang isumbat dito ang pagkukulang nito sa kanya. Pero muli niyang pinigil ang sarili. Hindi mo alam ang totoo, kaya wala kang karapatang pagsalitan ako ng ganyan. Aniya, mabilis na pinahid niya ang mga luhang naglanda sa kanyang mga pisngi. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Pababa na siya nang pigilan siya nito sa braso. Anong totoong sinasabi mo? Tanong nito, tila biglang nalito. Hinila niya ang kanyang braso. Sinalubong niya ang tingin nito. Hindi na mahalagang malaman mo pa yon. Aniya bago tuluyang bumaba ng kotse. Mabilis na naglakad siya palayo. Laking pasalamat niya nang may matanaw na taxi. Mabilis na pinara niya iyon. Panay ang pagtulo ng mga luha niya habang lulan sa taxi. Parang naririnig pa rin niya ang mga sinabi ni Hubert sa kanya kanina. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib dahil sa sama ng loob na nadarama. Shit you, Hubert, for making my life so miserable. Kung alam mo lang siguro ang totoo, baka ikaw pa tong walang mukhang maihaharap sa akin. Pagdating sa bahay ay dumiretso si Althea sa maliit na bar doon. Kinuha niya ang bote ng brandy na nangangalahati ng laman. Dinala niya iyon sa kanyang kwarto. Kanina ay nahihilo na siya dahil sa dami ng nainom, pero pakiramdam niya ay nawala na ang epekto ng alak dahil sa nangyari kanina. Pasalampak na naupo siya sa sahig at pinuksan ng alak. Isinandal niya ang katawan sa kama. Tinungga niya ang alak na isinalin niya sa baso. Napatingin siya sa larawan ng lalaki na nasa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya iyon at matamang tinitigan. Hindi ko maintindihan kung bakit pananimulaan mo agad ang mga balitang nakarating sa'yo. Parang hindi mo ko kilala. Hinusgahan mo agad ako nang hindi man lang ako tinatanong kung totoo ba ang lahat ng yon. Aniya sa larawan. Muli siya nagsali ng alak bago muling hinarap ang larawan. Batid niyang namumugto na ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Ang sakit na nararamdaman mo lang iniintindi mo. Ako? Hindi mo ba naisip kung ano naramdaman ko all these years na wala ka? Wala akong ginawa kundi maghintay sa iyo. Umasa ako sa pangako mong babalikan mo ko. Bumalik ka nga, pero pag-aari ka na ng iba. Umiiyak na sumbat niya sa larawan ni Hubert. Muli siyang tumigil at uminom. Pinunas niya ang mga luha niya sa pamamagitan ng likod ng kanyang palad. Ako ang dapat manumbat, hindi ikaw. Isinusumbat mo sa akin ang isang bagay na hindi ko naman ginawa. Ikaw ang may malaking pagkakasala sa akin. Ikaw dapat ang sinisingil at pinahihirapan ko. Pero hindi ko yun kayang gawin. Patuloy siyang umiiyak habang umiinom. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Pero sakit at pagdurusa lang ay binigay mo sa akin.